Hello guys and welcome back again to our YouTube channel, Han and Kai. So today's video, ang ibabahagi natin sa vlog na ito ay regarding again sa CFO. But then, ito ay patungkol sa how will you amend or amendment your Freeview CFO certificate, and especially kung ikaw ay nag-change ng from single to married. Before na i-post ng CFO yung latest rules nila about sa kung sino na lang yung required kumuha ng CFO. So yung mga visit visa before, tulad ko na bibisitahin yung fiancé ko, kumuha ako ng CFO. And then, dahil nakasal kami ni Habi and I changed my passport, so from Freeview CFO, kumuha ulit ako ng bagong CFO. So tawag doon is amendment. So yan yung ibabahagi natin sa vlog na ito. As you can see, merong 4 colors yung CFO. So when you click the CFO online, meron siyang 4 categories. So sa ngayon, I think wala na siyang online eh. More on face-to-face. But then, ang pag-uusapan nga natin is amendment. Pero dahil gusto kong ibahagi sa inyo muna yung first part, yung blue dyan, it means Guidance and Counseling Program, GCP. I am married or partner of a fiancé with a foreign national or naturalized dual citizen. So kung ikaw ay type D visa, guys, hindi na pwede itong mga type C, wala na. Starting September 3, wala na. So ito ay para na lang sa type D visa, spouse visa, fiancé, marriage visa. So you need to still register and get a CFO certificate. So click niyo yung blue. So dahil pag-uusapan natin is amendment, yung i-click nyo is yung purple. Bakit nga ba kailangan mag-amend? So, nasabi ko nga kanina dahil nagpalit ako ng passport from single to married. So, yung last name ko, pinabago ko. Kaya ako nag-amendment. Yung mangyayari sa'yo at kung same case tayo before na nagpalit ka rin ng passport from single to married and your last name, i-click mo na lang yung amendment na yan yung purple color. So sa purple color, ang nakalagay dyan, di ba, is reissuance, revalidation, and amendment with GCP. So what are the types? I need a new sticker for my new visa revalidation. I need to update my CFO Guidance Counseling Certificate, GCC amendment. I need new CFO Guidance and Counseling reissuance of lost GCC. So if your GCC lost, click mo na lang yung amendment. I have my CFO Guidance and Counseling Certificate and I need to register my spouse, partner, residence, or immigrant visa. So ito yung i-click mo. So sa akin kasi, change last name tayo, di ba? So ang mangyayari lang is, ito, nandito ako sa I need to update my CFO Guidance and Counseling Certificate, GCC amendment. So when you click that purple, may lalabas dyan na information, questions about the updated information na gusto mong ilagay. Like mine, from single, married, also my last name na nung pagkadalaga ko, and gamit na yung last name ni Habi. So I also click the information or I change the information of my last name as well. And then, hiningi din nila yung, in-upload ko din yung
latest passport ko, photo, PDF lang. Through PDF guys gawin nyo. I-upload nyo din yung latest passport nyo, yung report of marriage or your marriage certificate, and then your new visa na katunayang type D ka na. And also, my latest passport photo. So, para pag sinend sa inyo ulit yung bagong GCC or CFO certificate nyo, is yun na yung latest passport na or photo na nakalagay na sa inyo. Then, after that, in-upload ko yung information na yon. Wala naman ng counseling kasi amendment na lang tayo. Sinubmit ko, and then, so guys, dapat valid din yung email na gamit nyo. Yung madalas nyong binubuksan at madalas nyong ginagamit. Kasi, doon ulit papasok yung CFO certificate na magagamit nyo sa immigration. So, hindi na rin naman siya temporary kasi wala nang temporary. Ano na siya, valid talaga siya. Yung nakalagay sa bond paper for the meantime. So, yun yung isi-send muna nila sa inyo. Kasi, lalo na kung aalis na kayo and you really need that CFO certificate, yun yung pwede nyong ipakita muna sa immigration. Dahil yung original ay ipiprint pa nila to sa main office and it takes it takes months na ipadala sa inyo sa bahay nyo kasi marami din silang piniprint na applicant or traveler na tulad mo or tulad ko. So, hindi agad yun marirelease. Kaya ang ibibigay nila at isisend nila sa email mo is yung naka-bond paper. So, yan, ganyan. Ito yan. And I paid it 90 pesos during that time. Last year yun nangyari. Kasi kumuha ako ng bagong CFO. So, last year lang nangyari yan. And yan yung pinint ko. Then, after 3 months din, ay sinend nila or pinadala nila sa bahay or dineliver nila sa bahay yung original na CFO certificate ko na talaga. And I think the sticker, wala na atang sticker. Pero kung meron ka pa ring sticker na nakakuha ka when I upload this video, please comment down below para naman ma-inform or ma-share din natin sa kanila yung experience mo. Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon ay wala nang sticker, kundi certificate na lang, yung original talaga, yung parang check, CFO check, ganun na siya. So ganun lang yung purpose ng amendment. Bakit kailangan nating mag-amendment sa CFO? Kung ikaw ay change last name ka from single to married, so ganun lang yung process ng amendment guys. Kung sakaling mangyari at ito ay maging case mo din, di ba? Para magka-idea ka. So, ganyan lang guys ang pag-process and purpose ng amendment sa CFO. Just click the purple color. So, thank you guys. Hopefully, nagka-idea kayo sa vlog na ito. And please don't forget to click the notifications bell so you're always notified on our next vlog that we will share here. So, choose and auf Wiedersehen!